Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Buksan niyo yung pinto! Buksan niyo yung pinto! Tulungan niyo ako! Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Dapidoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Fan po ako ng YouTube channel ninyo at ng Spotify podcast niyo. More power pa po sa inyo. Sobrang underrated po ng YouTube channel niyo. I hope your channel keeps on growing pa po. Favorite ko po yung story ni Sender about sa Kibyang Tunnel since taga Batangas din po ako. Anyway, itago nyo na lang po ako sa pangalang RA. 24 years old na po ako at kasalukuyang nag-work na. Bata pa lang ako ay bukas na ang aking third eye. Nakikita ko ang ibang nilalang na hindi kayang makita ng isang normal na mata. Gaya ng multo, mga iba't ibang elemento o hindi naman kaya mga engkanto. Sabi nga ng tita ko na mangkukulam, kapatid ng nanay ko, lapitin daw ako ng mga nilalang na hindi tao. Sabi niya, dahil daw to sa aking kakayahan. Bata pa ako nung sinabi niya yan, kung kaya naman ipinagsawalang bahala ko na lang. Noong tumungtong ako ng high school ay madalas na akong makakita ng mga nakakatakot na multo. Meron kasing ilan na mababait na nakakausap ko pa, at meron din namang masasama na gustong kunin ng aking katawan at saniban ako. Tandang-tanda ko pa, nasa third year high school ako noon. Lumipat kami ng bahay malapit sa school para hindi ako mahirapang magbiyahe araw-araw. Dati kasi kami nakatira sa apartment. Sa awa ng Diyos ay nakakuha kami ng aming sariling bahay. Yung bahay na nilipatan namin ay hindi naman ganoong kalaki. May 3 kwarto at may second floor. Sapat lang para sa aming maliit na pamilya. Ang likurang bahagi naman ng aming bahay na tinutuluyan ay maraming puno ng akasya. Sobrang laki ng mga puno na iyon na pwede na kaming magtayo ng treehouse kung gugustuhin namin. Unang kita ko pa lang sa mga puno na iyon ay kakaiba na ang pakiramdam ko. Yung pakiramdam na may mga parang matang nakatitig sa iyo na hindi mo naman makita. Grabe, kinikilabutan ako sa tuwing napapatingin ako doon. Simula nung tumira kami doon, ay lagi akong nananaginip. Araw-araw, ngunit ang nakakapagtaka ay iisa lang ang napapanaginipan ko. Pare-parehas, walang pinagkaiba. Ang laging laman ng panaginip ko ay nakatambay daw ako sa likod ng bahay namin. Nakaupo at katabi ang puno ng akasya habang may kausap daw akong isang lalaki. Pero hindi ko makita kung anong itsura nito dahil para lang itong anino. Kaya ako nasabi na lalaki iyon dahil boses ng lalaki ang lumalabas sa bibig niya tuwing nagsasalita ito. Matangkad din iyon na parabang lagpas 6 foot. Hindi ko maintindihan yung mga salitang sinasabi niya pero tawa lang daw ako ng tawa na
nakikipag-usap pabalik sa kanya. Laging ganoon ang aking panaginip. Umabot ng 1 buwan na puro ganun na lamang ang aking napapanaginipan. Lagi rin akong pagod pagkagising na para bang maghapon akong naglakad o hindi naman kaya ay tumakbo. Hanggang sa nag-iba na ang panaginip ko. Hindi na lang kaming dalawa ang nag-uusap noong anino. Dinadalhan niya na rin ako ng mga bulaklak at prutas. At ito ang labis na nagbigay ng kilabot sa mga magulang ko at kapatid. Isang gabi na naginip na naman ako. Binigyan daw ako ng 1 rosas nung anino at paggising ko, nasa labas na daw ako ng bahay. Sobrang putik ng paa ko. Kumatok ako sa pintuan at sumigaw. Ma! 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 Buksan niyo yung pinto! Buksan niyo yung pinto! Tulungan niyo ako! Ma! Parang awa niyo na! Tulong! Sigaw ako ng sigaw. Naguguluhan ako kasi paano ako nakalabas. Natutulog lang ako sa higaan. Maya-maya lang ay nagbukas na ng pintuan. Nagulat sila mama at bakit daw ako nasa labas. Nakita nila ang putikan kong paa at hawak kong rosas sa aking kamay. Sinabi ko kay mama yung panaginip ko pero sinabi lang nila na baka daw nag-sleepwalking ako. Pero napaka-imposible dahil 2 ang lock ng pintuan namin. Nagising rin yung 2 kong kapatid at bumaba galing 2nd floor. Napasigaw naman yung bunso namin. May malaking tao! May malaking tao! Sino ka? Nagpanik naman sila mama kasi baka may magnanakaw pero wala naman silang makita. Ngunit napalingon naman ako sa aking likuran ay doon na nagtayuan ang mga balahibo ko. Dahil kitang-kita ko yung anino sa panaginip ko na nasa likuran ko na ngayon. Nakatitig ito sa akin. Nahimatay ako bigla noon. Kinabukasan, nag-alala na sina mama at papa dahil yung kapatid kong bunso ay ayaw tumigil sa pag-iyak. Tuwing tinatanong siya nila mama at papa kung bakit siya umiiyak, ang lagi niya lang sinasagot, may katabi daw akong malaking anino. Nag-alala na ang aking mga magulang dahil matapos ng pangyayaring iyon ay inaapoy ako ng lagnat. Sobrang taas ng lagnat ko na umabot ng 41. Dinala na ako sa ospital at sabi ng doktor na malapit na daw ako mag-seizure sa sobrang taas ng lagnat ko. Lumipas ang 1 araw. Humupa naman ang aking lagnat. Pero pagbalik sa bahay ay tumaas na naman ang aking lagnat. 1 linggong ganoon ang nangyayari sa akin. Pabalik-balik kami sa ospital. Sa tuwing uuwi kami sa bahay, nagsasalita daw ako ng gusto ko nang sumama. Sabi nila mama. Yung mga kapatid ko ay dinala muna pansamantala sa bahay ng mga pinsan ko para maalagaan doon at makapag-focus ang aking mga magulang sa pagbabantay sa akin. Noong mga oras na iyon, hindi ko alam na ganoon na pala ang nangyayari dahil nananaginip pa rin ako. At sa pagkakataong ito, naiintindihan ko na ang sinasabi ng anino at nagkakaroon na rin ito ng mukha. Mukha itong foreigner. Napakaputi at napakatangos ng ilong. May ilan akong naalala sa mga sinabi niya. Sumama ka na sa akin. Kapag sumama ka sa akin, lagi na tayong magkakasama at hindi na tayo magkakahiwalay pa. Pinipilit niya sa akin na ipakain yung prutas na dala niya pero tumatanggi ako. Noong mga sandaling iyon ay wala nang magawa sina mama dahil parang hindi naman ako gumagaling sa ospital.
Nag-decide na silang tawagan ang isa kong tita na nakatira sa Mindanao. Siya ang tita kong mangkukulam. Bagamat ay hindi pa nakakapag-hello ang aking ina, ay nagsalita na daw agad ang aking tita. Alam ko ang pakay mo. May gustong kumuha sa anak niyo. Labis daw na nagtaka ang aking mga magulang sa kanilang narinig. Sobrang kinalabutan sila sa kanilang mga narinig. Matapos ang 2 araw ay nakarating si tita sa aming bahay. May dala itong mga gamit na pangkulam at kung ano-ano pang mga ginagamit niya sa panggagamot. Pagpasok daw ni tita sa bahay ay hindi pa nakakarating sa aking kwarto ay agad itong nagsalita. Napakalakas niya. Malakas na puwersa. Isang engkanto ang gustong kumuha sa anak niyo. Nagtanong pa ang aking mga magulang, pero hindi na ito nakakuha ng sagot. Bagkus ay dali-dali itong nagpunta sa aking kwarto. Pagkapasok daw ni tita sa aking kwarto, ay agad itong lumapit sa akin at may binulong sa tenga ko habang ako'y natutulog. Habang nasa panaginip ko ay narinig ko yung boses ng tita ko. Para akong na-hypnotize nung mga sandaling iyon at sinapian. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Kailangan pa ako ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. Hinahanap na nila ako. Ibalik mo na ako sa kanila. Maawa ka. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng lalaki. Sa oras na iyon, ay nakita ko na ang buong katawan at mukha niya. Narinig ko naman ulit ang boses ni tita. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Hindi yan ang tunay niyang itsura. Pagkatapos noon, ay nagising na ako at nakita ko nakatabi ko si tita. Nakangiti ito sa akin na para bang nabunutan ng tinik dahil ligtas ako. Nagtaka ako kasi paanong naririnig ko ang boses niya, lalo na sa panaginip ko kung ako'y tulog na tulog. Akmang magtatanong pa sana ako, pero parang nabasa na niya ang nasa isip ko. Magaling namang kukulam ang tita mo. Ligtas ka na. Noong mga oras na iyon ay gumaan na nga ng tuluyan ang pakiramdam ko. Sabi ni tita ay kailangan ko daw sumama sa likod ng bahay at mag-alay sa puno ng akasya. Hindi na pinasama ni tita sina mama at papa at kailangan kaming dalawa lang daw ang magpunta doon. May dala kaming puting manok at mga prutas na iaalay namin sa puno. Inutusan niya din akong kunin yung rose na dala ko noong nakaraang gabi. Hindi na ako nagtanong at alam kong alam naman ni tita na yung engkanto na iyon ang nagbigay sa akin. Ginilitan ni tita yung leeg ng manok at pinatuloy yung dugo nito sa puno ng akasya at saka nilagay ang mga prutas sa tabi. Bago sindihan ni tita ang mga kandila ay nilapit niya ito sa kanyang mukha at waring dinadasalan. Hindi ko maintindihan noon kung anong lengguwahe ang kanyang binibigkas. Pagkatapos niyang gawin iyon, ay nagsalita si tita. Pwede ka magpaalam sa kanya kung gusto mo. Maya-maya pa ay may lumabas na tao sa likod ng akasya. Yung engkanto sa panaginip ko. Yung itsura niya ay yung nakita ko sa panaginip. Hindi ko na malaya na nakakapagsalita na pala ako. Ang gwapo. Parang artista. Natawa si tita sabay sabi na, ay nako, batang to. Baka mahirapan niyang lumayo, sige ka. Kumaway naman yung lalaki at kitang-kita ko yung lungkot sa kanyang mga mata. Nakaramdam din ako ng lungkot ng mga oras na iyon. Pero wala na akong nagawa pa. Maya-maya pa ay naglaho na iyong engkanto. Pinauna akong pinapasok ni tita sa bahay. Matapos ang ilang minuto ay sumunod naman siya. R.A., napakaswerte mo talagang bata ka. Ibantay ka na. Hindi ka na niya kukunin. Pero babantayan ka niya palagi. Nagulat naman ako pero napangiti ako. Tuluyan na akong gumaling noon at nakabalik na ako sa school. Umuwi na rin si tita kinabukasan. Gusto nga sana nila mama na pagbakasyonin muna siya dito pero madami daw siyang gagamutin pag uwi niya. Hindi ko alam
Pero natapos ang taon na yun na magaan na ang pakiramdam ko. Pero paminsan-minsan, nararamdaman ko pa din na may nagmamasid sa akin. Minsan, may malamig na hangin na humahaplo sa aking mga braso. Noong 2022, sobrang na-addict ako sa K-drama. At habang nanonood ako, ay kilig na kilig ako kasi ang gwapo ni Kim Soo Hyun. Ewan ko ba, habang nanonood ako ay bigla na lang namatay yung TV. Ilang beses nangyari iyon hanggang sa nainis ako. Tignan mo to, pinagtitripan na naman ako. Uy, wag mong patay yung TV. Ang KJ mo naman eh. Huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin ang pinakapogi sa paningin ko. Narinig naman ako ng aking kapatid na kakalabas lang ng banyo. Lo, te, baliw ka na ba? Bigla namang namatay ulit yung TV mag-isa kahit nakasaksak. Natawa naman ako dahil natakot ang kapatid ko at nagsimula itong magtatatakbo sa tabi ko. Madami pa akong kwento pero sobrang haba na po, Kuya Totoy. Again, maraming salamat po at more power po sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Muli, ito po si RA at ito ang kwentong kilabot ko. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!